taon ng Hunyo, year 2020. Ang ating pong programa at ang inyong lingkod ay nagpapaabot ng ating pakikiramay sa pamilya ng dating Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay Jr. sa kanyang pagpanaw noong araw ng kalayaan. Si Secretary Jun Yasay po ay dati nating classmate sa UP College of Law. And I remember him as a very conscientious student poring over his law books at the library. Doon po natin siya palagi nakikita. Kaming mga tamad na mag-aaral sa library, napapansin namin sila. Kasi pagdating ng recitation, tinatanong namin, ano bang nabasa mong kaso? Bigyan mo ka sa amin ng facts of the case. Kami ho yun. Nila Tony Pastelero yun. Nila Jose Marineles. Yun po ang pagkaalala ko kay Jun Yasay. At bilang isang member naman ng cabinet, I recall that he was a very thoughtful diplomat, articulating our country's independent foreign policy, while at the same time walking through the niceties of the art of diplomacy. At bilang isang government official, he has served his country well. And we join his family and his friends in praying for the eternal repose of his soul, as well as we pray that perpetual light shine upon him as he travels to the great beyond. June, sana'y magkaroon ka ng eternal peace at kaligayahan kung saan ka man naroon ngayon. Meanwhile, ito pong IATF, sa pamamagitan ni Secretary Mon Lopez, ay nagbigay po ng pahayag kaugnay sa pagbubukas ng mga restaurants. 30% capacity. Pero pagkaalam natin, maabot na rin yata sa 50. Anyway, whether 30 or 50%, meron pong mga protocols na kailangan pa rin sundin. At sabi po ni Secretary Lopez, kinakailangan itong mga restaurant, mga karinderya, mga food kiosks, mga fast food, whether casual dining or fine dining, kailangan meron tayong susunding mga safety protocols. Ano po ba ito? Unang-una, kailangan meron pong interval ng 10 minuto for sanitation itong mga customers natin. At kailangan din na merong pamamaraan ng pag-order. Halimbawa, pwede natin ang gamitin natin yung telepono, i-text na lang natin sa kanya. Pangalawa, meron din pong nire-require na kailangan may mga floor mat o kaya foot bath dun sa dadaanan natin. Pagpasok pa lang, dapat meron na. Tapos may mga disinfectant. Kailangan din po may thermal scanner para alam natin kung lagnat ang isang customer o wala. And then, dapat merong alcohol na pwede nating i-spray sa ating mga kamay pagpasok sa restaurant. Kailangan din po merong physical distancing, merong espasyo. Hindi po pwedeng magkakatabi tayo gaya ng mga normal na panahon. And of course, yung pong wearing of your face mask. Napaka-importante po ito. At saka, kung meron kayong face shield, ganyan. Marami na nagsusuot nito eh. Kailangan pong isuot din natin. Pati raw yung mga tables, kailangan may distansya kasi dati-dati naman, magkakalapit. Kailangan talaga mga
dapat nga mga 2 meters away. Pero kung maliit yung restaurant, hindi naman po pwede. Mga 1 meter away lang. Tsaka yung pong mga, dapat may mga marka sa floor kung saan tayo, kung halimbawa, marami tayong papasok, kailangan may pila, kailangan may distansya pa rin. At the usual sanitizing equipment na nakitang-kita ng mga tao pagpasok mo dun sa loob ng banyo. Pagdating naman dun po sa mga personnel, meron din silang protocol, yung mga nagtatrabaho sa restaurant. Unang-una, hindi dapat magsuot ng jewelry. Kung mapapansin nyo, hindi na nga ako nagsusuot ng aking relos. Kasi nabasa ko rin yun na kinakapitan din ng virus yun. Kinakailangan po yung personal hygiene dun sa mga nagtatrabaho. And observe distancing as usual. Lalong-lalo na dun sa counter, sa kitchen, sa likod ng pinagtatrabahuhan nila. And of course, the usual, yung paalala natin na frequent hand washing and sanitizing. At saka sila, kailangan din pong magsuot ng face mask, face shield, gloves, hair cups. Para yung kanilang kung mahahaba ang buhok, may clip. Kailangan po merong proper disposal ng mga utensils and plates. So, ito po ang sangayon kay Secretary Lopez ay kailangan gawin natin. Sapagkat pag hindi po kayong mga owners ng restaurants, mga karinderya, pag hindi kayo sumunod, sasaraduhan po kayo. Kaya sumunod na lang po tayo. Puntahan naman natin yung iba. Dito sa inauguration po ng beaching ramp. Ano bang tawag sa beaching ramp sa Pilipino? Daungan. Meron po sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Sangayon po sa Department of National Defense sa pangunguna ni Secretary Delfin Lorenzana. Noong 3 araw bago dumating yung araw ng kalayaan, which means 12, 13, 14, 12, June 12, nagkaroon po ng inauguration ng beaching ramp. At ito'y mahalaga sapagkat sangayon kay Secretary Lorenzana, magkakaroon na tayo ng pagkakataon, magdala tayo ng mga materyales at mga equipments upang ma-repair natin o ma-maintain yung paliparan. Sapagkat may paliparan po tayo sa Pag-asa Island. At marami po pong project na ginawa ang ating pamahalaan doon. Katunayan, meron pong municipal hall doon. Merong multi-purpose hall. Merong health center. Merong eskwelahan. Merong mga residential buildings. May marina. May airstrip. Meron din pong control tower. At cell site. At military barracks. Ito pong beaching ramp o daungan ay considered as the first major project mula pa noong 1970. Wala na tayong malaking project doon. So matagal na. At ito pong pag-inaugurate ito, kasabay ito nung kung natatandaan nyo, karoon ng sigalot dyan sa West Philippine Sea kung saan yung isang bangka natin, malaking bangka, binangga naman ng isang mas malaking boat na pag-aari ng isang Chinese. Anyway, ito pong balitang ito, nagpapatunay lamang na tayo nananatili na may hawak ng Pag-asa Island at hindi natin bibitawan.
Meanwhile, may maganda po tayong balita na si Presidente Duterte ay wini-welcome yung pag-release, pagbabalik sa Pilipinas ng dalawa po nating kababayan OFW na binigyan ng royal pardon ng Kingdom of Bahrain. Hindi naman sinasabi rito kung ano naging krimen o naging kasalanan ng mga ito. Basta sinasabi lang na sa ngayon kay Protocol Chief Robert Borge, pinapaabot ni Presidente Duterte ang kanyang pasasalamat sa hari ng Bahrain na si King Hamad bin Isa Al Khalifa dahil binigyan niya ng pardon si Roderick Aguinaldo at si Edward Benjamin Garcia. Nandito na po sila ngayon sa Pilipinas at magsisimula na ang kanilang panibagong buhay. Ang ating Pangulo ay kinukonsider po ang royal pardon noong dalawa bilang isang testamento ng malalim na relasyon ng pamalang Pilipinas at ng Kingdom of Bahrain. Maraming salamat, Kingdom of Bahrain, for pardoning our two countrymen. Dito naman po tayo sa, may bago rin palang balita dito sa NLEX. Meron pong itong NLEX Harbor Link na kumpleto under GCQ. Sa ngayon naman kay Secretary Villar ng the Department of Public Works and Highways. Sabi po ni Secretary Mark, yung pong proyektong yun ay magkoconnect sa port area, Maynila, papuntang NLEX sa loob lamang ng 15 minuto hanggang 20 minutos. Kasi dati po, 2 oras. Bubuksan po ngayong araw na ito. Palagay ko, binuksan na yung kanina. So, maluwalhati yun. Malaking comfort sa mga nagbabiyahe. Ito pong NLEX Harbor Link is the first truck-graded expressway na nabuksan sa panahon ng GCQ. Tandaan po ninyo na matagal na hindi rin nagtrabaho yung mga trabahante natin sa Build project ng gobyerno. Kaya palagay ko meron pang mga susunod na mga proyekto na magiging daan upang yung pong problema natin sa transportasyon at sa travel time ay matutugunan na. Samantala, meron namang magandang balita, marami pong rebelde na galing sa New People's Army, katunayan ay 34 sa kanila. Ang sumuko noong Biyernes, diyan po sa Norala Town, South Cotabato Province. Ngayon po kay Light Colonel Celestino Daniel Jr., ang chief ng South Cotabato 1st Provincial Mobile Force Company. Yun daw pong mga rebelde nag-decide na sumuko kasama yung marami nilang armas during a joint community outreach activity dyan sa Barangay Tinago, Norata. Ito pong proyekto ito is dubbed as Kapwa Ko, Sagot Ko, Adopt Indigent Family Program. At ito po ay inisyatibo para mag-benefit yung mga poor residents ng Sitios Lower and Upper Bangkal in Tinago. Ito daw pong lugar na ito ay malapit sa bulubundukin ng Norala, Benga at Tantanga Towns and Coronado City dyan sa South Cotabato.
At ito raw pong pagsuko ng mga rebelde, ito raw ay offshoot ng kanilang continuing internal security operations in these areas. Meanwhile, ilang sandali lang po at babalik tayo pagkatapos ng ilang atalastas. Okay, we're back. Sa ngayon po kay Senador Panfilo Lacson, yun daw pong mga NPA and legal fronts ay busy ngayon sa kanilang disinformation campaign laban dito sa proposed Anti-Terrorism Act. Masyadong mababa. At ito daw po itong mga nasa kaliwa. Takot na takot dito sa anti-terrorist bill. At sila nga mga pasimuno ngayon nagsasabi na ito ay ginagawa ng Estado upang sirain ang kalayaan ng pagpapahayag, upang pigilin yung mga rally, mga demonstrasyon, kung ano-ano pa. Kaya sila talaga ang pasimuno nito. Sabi po ni Senator Lacson, sana raw yung mga political opposition, wag naman silang ma-impluwensya ng mga ito. Alam po niyo yung anti-terrorism bill. Hanggang ngayon ay talagang umaani pa. Kanina nga, nanonood tayo, may mga debate pa dun sa isang istasyon. And then, napansin natin na kung yung mga nakaraang araw, maraming kumukontra, ngayon, mukhang marami na rin lumalabas na pabor sa anti-terrorism bill. Napansin natin, sino ba itong mga nakita natin? Si Davao del Norte Governor Edwin Jubahib. Ang sangayon sa kanya, ang anti-terror bill is timely as international efforts against terrorism mount. Kailangan daw po talaga na suportahan natin to sa ngayon kay Governor Jubahib. At na siya raw po may tiwala na ang ating bansa at yung mga law enforcement agencies ay merong kakayahan na ipatupad itong batas laban sa terorismo. Yung kaibigan naman natin dyan sa Albay, si Governor Francis Bichara, nagpahayag din po na marami naman daw safeguards ang anti-terror bill. At itong panukalang batas ay binibigyan ng proteksyon, sangayon sa kanya, ang mga fundamental rights ng sambayanan. At we cannot afford, sangayon kay Governor Bichara, na hayaan natin ang terorismo na sumalakay sa atin. Extortions, according to him, arsons, kidnapping or hostage-taking, executions, and bombings or threats perpetuated by terrorists will surely derail our moves towards peace and development. Totoo naman yan. Talagang pag ikaw ay pinasok ng terorista, lahat ng mga magagandang proyekto natin masisira. Kita nyo naman nangyari sa Marawi.
Yun din pong mayor ng Sablayan, Occidental Mindoro, si Andres Dangeros. Sa ngayon sa kanya, itong anti-terror bill will deter crime. Sapagkat itong sumisira sa istruktura ng lipunan. With this law, according to him, no one could do a crime to intimidate the general public, destroy the fundamental political, economic, or social structure of the country. Ngayon sa kanya, naniniwala daw po siya na sa pamamagitan ng panukalang batas na ito, yung pong panganib sa karahasan at ang karahasan mismo ay makokontrol natin. Kaya kailangan pagtanggol natin ang ating bansa. Meron pang isang nagpayag, yun naman pong presidente, si Dakila Chua ng Union of Local Authorities of the Philippines. Sa ngayon sa kanya, siguro kung wala ka namang gagawing related sa mga terrorist movement, wala ka naman siguro dapat na ikabahala. Agree. I think, sabi niya, there are enough safeguards in our system, not only in this law, but in other laws. Sabi po nito, sa tingin ko kasi bilang isang gobernador, importante that the government has the means to act when it has to act. Di pwede na sa ganitong klase ng sitwasyon, lalo na kung marami ang buhay na ng ating kababayan ang pinag-uusapan ang nanganganib at hindi tayo bikilos. Kailangan mabigyan ng kakayahan ng gobyerno ng preempt o ma-prevent. Ayun nga kung sinasabi natin, the state should have the necessary weapon to arm itself from the onslaught of terrorists. Yun naman pong presidente ng Youth for Peace and Development, Chairman Amorsolo Guerrero, nagpahayag din na pabor sa anti-terrorism bill. Sabi niya po alisin po natin ang ating pangamba sa sinasabi nilang pang-abuso o paglabag sa karapatang pantao sa nasabing bill. Wala pong mangyayaring ganon dahil nandiyan naman ang Anti-Terrorism Council para bantayan ang lalabag na otoridad. Meron din tayong isang kongresista, pero tapusin muna natin bago natin puntahan si Kongresista Lucy Torres na nagpayag ng kanyang damdamin. Ito pong League of Parents in the Philippines, ang chairperson na si Remy Rosadio. Sabi po niya, we parents fully believe that the bill, when passed into law, will put a strong legal backbone against terrorism. Ito na pong panukalang batas, pag ito'y napasa, ito'y magbibigay ng isang malaking legal na pundasyon upang labanan ang terorismo, which are locally carried out by the Abu Sayyaf and the CPP and the NDF. Therefore, sabi niya, mapuproteksyonan natin ang ating mga anak sa malatraidor na atake ng mga terorista. Ito daw po mga terrorista have been nothing but a constant and aggravating threat to our children's right. Lalong-lalo na yung right to health, education, family life, play and recreation. Siyempre, pag dumating nga naman, pag inatake ka ng terorista, di sira lahat yung ating diskarte sa araw-araw nating ginagawa. Kaya, marami na po ang nagpapahayag ng support dito sa anti-terrorism bill. And yung latest nga po sa kanila, na member ng Congress, ay si Congresswoman Lucy Torres. Ito po ang kabiyak ni Mayor ng Ormoc na si Richard Gomez. Mahaba-haba yung kanyang binitawang mga pahayag sa kanyang Instagram. Babasahin po natin yung mga salient portions.
Ang sabi niya, our country's inability to arrest and prosecute suspected terrorists keeps law enforcement's hands tied until a terrorist event occurs. It's like giving the terrorists a free pass, telling them that we're just going to watch their acts of terror unfold first, and then we get our cue to run after them. Sabi po ni Kongresista Torres, yung po daw ating kakayahang mag-aresto at usigin ang mga terorista, ang kamay ng mga law enforcement agents ay natatalian pag dumating ang atake ng terorista. Para daw binibigyan natin ito ng free pass kasi nga, sa pangkasalukuyang batas, walang ngipin. Meron pang mga predicate crimes. Unless na mag-commit ka ng murder, kung ano-ano pang mga krimen doon, it will not be considered terrorism. Pero ngayon, malawak na, alam na natin kung ano yung krimen. Pag ang layunin mo ay pumatay, manira ng ari-arian, kambalain mo, struktura ng lipunan, ang pamalan, takutin mo, at maghahasik ka ng takot. Kung yan ang layunin mo, talagang may terorismo. Yan ang krimen ng terorismo. Sangayon po kay Kongresista Lucy Torres Gomez. This past week, we have seen strong opposition against House Bill 6875, or the Anti-Terrorism Act of 2020. I urge you all to read the bill firsthand and not rely on second-hand opinions of others who may have been influenced by those who twisted the interpretation of actual sections of the bill to suit their accusations. Sabi po ni Kongresista Torres Gomez, kung maaari lang daw, ay basahin po natin sa pangkalahatan yung mga provisions dyan sa Anti-Terrorism Bill. At wag ho tayong mamisled nung mga nag-o-oppose at ma-impluensya sa pamamagitan ng kanilang mga interpretasyon na mali. Sapagkat ang karamihan kasi, ini-interpret po yung provision in isolation, meaning to say, hindi yun nire-refer sa ibang mga provisiones, kaya akala nila, tama yung sinasabi nila. Pero hindi naman totoo. Maraming binabanggit nga rito si Kongresista Lucy Torres Gomez. Sabi niya pa, it is misleading to take either just the intention or just the actions and insist those to be the definition of a suspected terrorist. Kaya for instance, may narinig ako kanina, yung didebate kanina, sabi niya, pag nag-rally ka, pagkatapos nagkaroon ng away doon, nagkaroon ng barilan, nagkaroon ng patayan, o di pa pwede na palang terorismo yun. Ito naman si Kongresista, Ay, nako, Neri. Kongresista Neri. Ex-congressman. Hindi naman yun ang terrorist. Unang-una, you will have to look at the intention. Kung yung rally mo naman peaceful rally at ang rally mo to oppose lang the bill o kaya to oppose whatever you want to oppose against the policy of the government at nagkaroon ng insidente ron, hindi yung terrorismo. Incidental lang yun. Ang problema naman kasi sa inyo mga kontra, gumagawa ka ng mga istorya na hindi naman totoo. Kaya sabi ni Lucy Torres Gomez, if we all just understand that the intentions and actions that constitute terrorism are really grave, devastating to our country, we will not fear get in the way of apprehending and bringing real terrorists. Kung tayo lang daw talaga
tatanggapin natin na talagang malubha at mapanganib yung mga teroristang yan, eh hindi tayo mangangamba at matatakot. Tandalin natin yung mga teroristang yan sa kulungan at arestuhin natin. Yan po ang sabi ni Kongresista Lucy. And lastly, sabi niya, I agree that the timing could be better. Kasi sinasabi yun nila, bakit naman ngayong pandemya sa kanyo? Ina-approve yung bill nila. Sabi na nga po natin, 3 taon na yung nakabinbin dyan. Hindi naman yung inasikaso, tapos complaining ngayon na wala kayong oras na magdebate. Kaya sabi niya, but on the flip side, know also that the pandemic will not deter terroristic acts. Gaya rin po ng sinasabi natin na hindi po agad may pandemya, hindi na sila sasalakay. Ngayon nga tayo vulnerable na tinatawag kasi nakapokus tayo sa pandemya. Pag hindi tayo ready, bigla tayo sasalakayan naman yan. Kaya sabi niya, the bill was made to stop terrorists, not to make life inconvenient and uncomfortable for activists and those who voice dissent. Huwag daw nating kalimutan na yung panukalang batas ay talagang ginawa yung para sa mga terorista at hindi para doon sa mga nagrarally, mga nagpapayag ng kanilang dissent o nagmamass gathering o for a particular na ayaw nilang policy ng gobyerno. Let's pause for a break and we'll be back. Okay, yung pong mga kumukontra, kagaya nitong isang kolumnista ng Pilipinas, si Federico Pascual. Ako, kung ano naman sinasabi nito. Kesyo, ito daw, under the anti-terrorism bill, yung mga kritiko ng administrasyon could be harassed with warrantless arrest and detention. The chilling effect sa ngayon sa kanya on free speech and normal reportage and commentary in media would be catastrophic to a nation renewed in the ways of democracy. Ay na, Mr. Pascual, mali na naman yung mga sinasabi mo. Pati itong kaibigan natin si Dodi Lacuna, ano kaya nangyari dito? Suddenly, kung ano-ano na rin sinasabi mo, Dodi. Sangayon sa kanya, universities and colleges are coming together with numerous associations of lawyers and civic groups to protect the anti-terrorism bill, to protest. Really? Ikaw naman, Dodi. Ito naman si Lavinia. Ano sinasabi nito? Yun daw pong sinasabi raw na yung panukalang batas, hindi naman pinuprohibit ang rally, pero dami raw pong inaaresto. Eh, unang-una, wala pang ang batas na terrorism bill. Ikaw naman. Kaya bill pala nga eh. Ang sinasabi mo, yung mga inaaresto naman, yun ay violation ng protocols under the Bayanihan Act at yung mga in-establish na guidelines. Meron po tayong isang i-discuss na hindi natin masyadong mag-discuss. Kasi isa sa mga kinikriticize nila, yung pong designation. Kasi ito daw, Anti-Terrorism Council can designate
ng grupo na armado na terorista. Pero hindi naman po totoo yun eh. Ang katunayan, doon po sa panukalang batas na yun. Ang sinasabi doon, yung ATC will adopt yung pong mga kung sino yung mga dinesignate ng United Nations. Number 2, kung sinong makiusap na i-consider nilang mga terrorist group kung galing sa ibang jurisdiction, galing sa ibang bansa. Pero may criteria naman po sinusunod yun eh. Hindi naman basta pinakiusap sa atin, nire-request sa ATC na, ito terrorist group namin to rito sa aming bansa, gawin nyo rin terrorist group na. Ay, hindi. Merong criteria, yun to meet the criteria imposed by the United Nations Security Council Resolution. Kailangan papasa ka doon. At kung meron namang pag-aabuso ng pagdiskarte mo, pwede ka namang kagad tumakbo sa Court of Appeal, sa Korte Suprema, grave abuse of discretion. O kaya naman, alam po niyo doon sa bill na yun, yung sinasabi na upon probable cause, i-determine ng ATC, actually, kung babasahin nyo doon sa baba, nakalagay doon, without prejudice to proscription. Ibig po sabihin doon, yung pong proscription, may proceedings doon. Kailangan yung DOJ ang maghahain dyan sa Court of Appeals upon the recommendation ng upon authorization ng ATC. But, yung ATC, hindi naman basta mag-authorize yun na mag-apply ang DOJ sa Court of Appeals to classify a terrorist group as one kung wala namang rekomendasyon ang NICA. So, ang Court of Appeals pa rin ang magdidesisyon. May judicial intervention. Hindi po totoo yan. Punta naman po natin yung mainit na pinag-uusapan ngayon. Ito po'y tungkol kay Maria Ressa na idinimanda ng libel. Diyan po sa sala ni Judge Reynelda Estacio Montesa. Ito po kasi, kaya ito umani ng kontrobersya kasi ito naman si Maria Ressa. Palagi niyang kinoconnect yung kanyang pamamahayag di umano na critical of the President or his administration na yun ang dahilan kung bakit siya dinidemanda. Dinimanda siya tungkol doon sa violation dyan sa Securities and Exchange Commission na hindi naman daw 100% ang may-ari ng Rappler. Ngayon naman daw, dinimanda siya nitong si Mr. King. Bakit naman daw siya dinimanda ng 5 years after o 6 years after the fact? Pero alam po niyo, binasa ko yung desisyon eh. Ang kwento pala nun, makinig ka Maria, nag-publish yung isang reporter mo ng libelous article. Ibig sabihin, ang libelous, kumuha ka ng artikulo na sinabi mo ron na itong taong ito, si Mr. King, isang drug lord. Pagkatapos involved pa sa murder, drug trafficker pa. Ang dami mong sinabi doon, yung isang reporter nila. Ngayon, nung mabasa daw po ni Mr. King, sangayon sa kanyang testimonya, kinausap niya rin ang abogado niya na mag-file kagad sila ng libel case. Sabi rin ng abogado niya, huwag na, mahirap kalaman ng media. Hayaan mo na lang, tanggapin mo na lang. So, siya naman daw, tiniis niya na lang. Ang problema daw, after 5 or 6 years, nirepublish yung article sa online, sa website ng Rappler. So, nung makita niya raw yun, o di kumonsulta siya ngayon doon sa brad nating si Nards de Vera, si Maro. So, sabi naman daw ni Nards de Vera, ayusin na lang natin, kausapin na lang natin. Mahirap talaga kalaban niyang media. Madalit sabi,
Hinanap niya raw po yung isang kaibigan ni Maria Ressa na si Marites Vitug at nagbigay naman daw ng, kung madali sabi, binuksan. Abay, maniwala ba kayo, lahat ng mga pakiusa ng demand, kasi po, sinabi ni Attorney De Vera, hindi naman totoo yan, yung sinasabi niyong intelligence report ng PDEA. Ito may certification kami na hindi totoo yung sinasabi niyo na involved siya sa drugs. Pati yung sinasabi niyong involved siya sa murder, wala mang demanda sa kanya, wala. Kung baga, mali kayo. Kaya pwede ba, mag-retract naman kayo, kaya bigay niyo yung side namin. Yun naman pong Rappler, nakiusap sa kanila, inabot ng 7 buwan, wala. O kung kaya naman si Mr. King, ano naman gagawin nyo? Di siyempre magdidemanda kayo. Alam po ninyo, ang sabi ng court, magaling po yung desisyon. Ibig sabihin, meticulous. Inisa-isa niya yung mga issues. Sabi niya, lahat ng elements ay present. Ano yun? Unang-una, yung allegation na siya isang murderer, trafficker, isang masamang tao, hindi totoo. Defamatory talaga yun. Malisyoso. Sabi niya. Pangalawa, may publication. Meron ko narinig kanina isang abogada. Hindi ko na babanggitin ng pangalan. Nagdudunong-dunungan eh. Sabi niya, yan namang sinasabi nilang nirepublish. Hinanap ko naman yung website ng Rappler. Wala naman doon, hindi naman lumabas doon. Ay nako, abogada, alam mo, yung ebidensya sa court, inamin ng Rappler na may publication na nirepublish nila sa website noong May 29, 2012 at in-update nila ng February 19, 2014. So, puro naman kabalbalan yung sinasabing wala daw sa website. Inamin na nga sa hukuman eh. Kasi po pag dyan sa trial, meron tinatawag na agreement para hindi nyo nabista. No? Anong inaamin mo? Amin mo ba ito o hindi? Sige, amin, may publication. So, admitted yung publication. So, second element is present. Number 3, meron bang malice present o malisyoso ba? Sabi ng court, meron. Bakit? Kasi, yung pong source nung Rappler ay intelligence lang daw. According to intelligence reports. Kung yun lang ang sasabihin mo, sino ba yun? Saan ba yun? Pinakita nga ngayon ng PDEA na hindi totoo. Walang ganon. Hindi ka, in other words, sinasabi ng court, hindi ka kasi nag-verify. At hindi lamang yan. Alam mo na ngang mali, at pinuntahan ka na ng mga abogado, nag-usap-usap kayo, 7 buwan, hindi ka pa rin nag-retract. Tapos, yung isang reporter mo, gumawa na sana ng article on the side ng King para sabihin na hindi totoo, hindi nyo naman pinablish. At ang excuse nyo, kasi maraming mas importanteng balita. Kung madali sabi, kitang-kita po ng hukuman na malisyoso na nga yung article mo at hindi totoo, hindi ka na nga nag-verify at nalaman mo na nga hindi totoo, hindi ka pa nag-retract. Meron namang pakiusap sa iyo hanggang may demand na sa iyo, formal demand, hindi mo pa rin ginawa. Di ibig sabihin, talagang may malice. Ano pa? Ang sinasabi dito, committed through the computer system. Kasi po yung libel, supposed to be in writing at dyan sa radyo. Pero may bago po tayong cybercrime na pwede ng online. Nasa website gaya nga ng sinabi natin Inamin nyo Inamin nyo na talagang karoon ng publication. Paano? Isa pa, sabi ng hukuman, kasi ang excuse po nila Maria Ressa, sila naman daw, walang masamang intensyon. Sabi naman ng hukuman, ang problema sa inyo, hindi naman kayo nag-testify, kayong dalawa, yung reporter sa ikaw. Nag-file sila ng demurrer to evidence.
Yung pong demerited evidence, pinafile yon ng defense kung tapos na yung prosecution, yung taga-usig. At sasabihin ng defense, Your Honor, dismiss nyo na to. Wala namang ebidensya eh. Dininay ho yun, sabi ng court, dininay yun. At sinabing, sufisyente yung ebidensya na nag-commit kayo ng krimen. Kaya dapat, since alam mo na mabigat yung ebidensya pala, dapat nag-present ka rin ng ebidensya mo to refute, to debunk the allegation. Hindi kayo pareho sumipot to, di ba kayo? Kaya ngayon, eto na. Dumating ang desisyon ng hukuman. Ang problema, eto naman si Maria, narinig ko naman kanina, ito raw ay devastating sa kanya. Ito raw ay pagkitil sa kalayaan. Eto naman tayo mga kalayaan daw ng pagpapayag. Alam po ninyo, yung desisyon ng korte citing the case of Tulfo, yung kaso ni Erwin Tulfo yon. At ang nag-desisyon doon sa Tulfo versus People, nagkataon naman ng brand din natin, si Justice Presbitero Velasco, another Sigma Ron. Nag-retire na po siyang justice. Ang sabi po ng hukuman, si Justice, or rather si Judge, sino ba itong judge ito? Judge Reynalda Estacio Montesa, citing this case tungkol sa freedom of expression. The right of every person to freedom of speech is a right guaranteed by our Constitution. Yung tama naman siya doon. Yung buong karapatan sa pagpapahayag ay isang karapatan na garantisado ng saligang batas. At itong karapatan nito, pwede mong sabihin, hindi ka natatakot, nababalikan ka o paghihigantihan ka. The right of the press, sangayon kay Justice Presbitero Velasco in that case, cited by this judge now, ay the right of the press to freely report news and opinion without undue restraint is guaranteed no less. And these rights are imbued with vast powers to advance the common good, to effect change and influence the minds of others in the hope of building a society. Ito raw pong karapatan ng pagpapahayag. Talaga ito'y malawak para ma-advance nga yung tinatawag na common good para sa kabutihan. Kasi kung wala tayong karapatang pagpapahayag, hindi natin alam kung maling ginagawa ng mga opisyales o ng gobyerno o ng isang institusyon. Kaya mabuti raw yun. Pero ito sabi naman ng Supreme Court na sinasite po ni Judge Montesa, Reynalda Estacio Montesa. This freedom, when abused, can sow animosity and engender divisiveness and resentment that may lead to disorder and chaos. Ito raw pong kalayaan na ito. Pag inabuso mo, nagtatanim ka ng unang-una, nagtatanim ka ng kasamaan. Magtatanim ka ng paghati-hati. Magtatanim ka ng galit at puot. Kasi, inabuso mo nga. Kaya nga na nangyari kay King, siniraan mo ng siniraan. So, sabi ng court, sa mata ng tao, si King ay naging isang masama. At pati yung kanyang pamilya ay naapektuhan. Sapagkat alam po naman natin dito sa Pilipinas, pag isang miyembro ng pamilya ay nailathala sa media na masamang tao, tama man o mali, talagang pati pamilya damay. Kaya nga po binigyan ng ang daming danyos na binigay. Moral damages, meron. Exemplary damages, meron. Coincidentally, yung pong punishment nga pala ay minimum of 6 months and 1 day, maximum of 6 years. Mabuti nga, 6 years. Ibig sabihin pwede ka pa sa probation.
And sabi pa po ng court, ito mahalaga po ito, para doon naman sa mga journalists, mga reporters. Ang sabi ng Korte Suprema, Justice Presbitero Velasco speaking at the time, those who would publish under the aegis of freedom of the press must also acknowledge the corollary duty to publish responsibility, to show that they have exercised their freedom responsibly. They must go beyond merely relying on unfounded rumors or shadowy anonymous sources. O, sinasabi po ng Korte Suprema na sinight naman ng judge. Yun daw pong nagpapahayag at ginagamit ang kalayaan ng pagpapahayag, kinakailangan kilalanin nyo rin na kayo'y meron ding malubang tungkulin. Kailangan responsable kayo. Kinakailangan ipakita nyo na hindi lang basta pinapahayag nyo, narinig nyo lang yung chismis, hindi naman yung verify, inilalabas nyo na kagad. Kaya hindi po ba, alam nyo po nung nagpa-practice tayo, yung pong mga kasong controversial na hawak ko noon, sinasadya kong patagalin para mawala yung media. Kasi lahat ng mga kaso natin noon, mahawak yung media, pinapakita na guilty yung mga kliyente natin. Talagang, pati yung mga hukuman, whether you like it or not, somehow may impluwensya. Gagaya nga nitong ginawa nitong, buti ho, naalala natin. Itong si John Nery, itong kolumnistang itong nagdudunong-dunungan, at hindi lamang yan, buti nga hindi siya sinight in contempt of court. Sapagkat, pero nyo yung kanyang column noong June 11, tinuturuan niya yung hukuman kung anong gagawin. Kailangan daw, itong judge na ito, kinakailangan, unang-una, she must find the defendants can in fact be charged under the Cybercrime Prevention Act, which came into effect on September 2012, 4 months after the article was published. Pangalawa, sabi niya, to do that, she must accept the government prosecutor's inventive legal theory of continuous publication. Pangatlo, sabi niya, for her to accept the theory, she must tell the world that the correction on February 19, 2014 of one word in the article from evasion to evasion spelling means the legal requirement of substantial motivation. Madalit sabi, ang sinasabi nitong si Nery, tinuturuan niya yung judge. Hindi ko pwede yun. Sapagkat kung yung abogado na basa ito, na-cite ka na in contempt, Nery, John Nery. Unang-una, yung po mga sinasabi niya, tinalakay ito mismo ng judge. Kasi parang pinalalabas na itong grupo ng defense. Yun naman daw pinablish nila, dahil lang pinalitan daw po nila yung spelling. Sus Maria Joseph naman kayo. Ano ba spelling pinagsasabi nyo? Yung defamatory allegation statements, nandun pa rin So wala kayong binago. Kung binago man nyo yung isang spelling doon, ang mahalaga, unang-una, nandun yung malisyoso yung pagpapalarawan doon sa biktima na si Keg, na masamang tao, mamamatay tao, drug lord, trafficker, and everything. Pangalawa, may publication. Inamin nyo Kaya hindi nyo pa pwedeng sabihin na hindi papasok yung mga depensa nyo. Inamin nyo kasi. Sana hindi nyo inamin na may publication kayo. Tapos hindi nyo pa prinisenta yung mga sarili nyo para malaman ng hukuman kung ano ba talaga ang nag-motivate. Gaya ng sinasabi ni Reza, wala naman akong alam dyan. Hindi ko nga alam yan. Sabi naman ng court, sana presenta ka, sinabi mo, may ebidensya. Wala ka rin ebidensyang binigay. Pangatlo, sabi ni judge,
habang totoo na kung hindi ka nag-testify, yung presumption of innocence, applicable sa iyo. Kaya lang, sabi rin ng Korte Suprema, kung meron ng mga ebidensya sa iyo na nagpapakitang guilty ka, hindi pa pwedeng tumahimik ka. Kailangan, magtestigo ka dun at sabi mong mali yan at ito ang totoo para makita ng hukom yung panig mo naman at ma-evaluate niya kung tama o hindi. Pero kung tatahimik ka na lang, nandun ang ebidensya. Naalala ko tuloy yung isang kaso ni Senador Revilla nung na-deny yung bail niya. Kinonsulta tayo dahil ako naging abogado niya ng mga panahon nung ginugulo sila ng nung eleksyon. Nung na-deny ang bail niya, tinanong po ako, anong tingin ko daw sa kaso? Sabi ko, basahin ko muna yung desisyon. Nung binasa ko, kahaba-haba. Tapos, nandun ako sa kulungan niya noon Anong masasabi niya? Attorney Panel. Ay, tama ang desisyon. Dapat talaga ma-deny ang bail. Bakit naman? Bakit naman hindi? May ebidensya yung prosecution. Ikaw ni isa, wala. Paano mo naman sasabihin sa hukuman na mali siya? Wala ka namang prenisinta. Tama. Dapat nagpresenta ka para i-dispute mo yung ebidensya ng Estado. Ganun po ang nangyari dito Kung maganda man ang sinasabi mong depensa mo, hindi naman narinig ng Estado. At saka siguro kahit na nag-testify ka, talagang malakas mo talaga yung kaso binusisi ni judge yung pong ebidensya. Talagang hindi mo siya mapupulaan bilang isang abogado. Tinignan ko po yung kanyang mga argumento, pati yung mga ebidensya. Talaga naman nasa ayos itong si Judge Montesa. Kaya, although, gaya po ng sinabi natin, yung akusado, palagi namang merong karapatan. You can avail, you can file your motion for reconsideration. Pwede nga tumakbo after mag-deny, punta ka sa Court of Appeals, hanggang pumunta ka sa Korte Suprema. Pero, Maria, let me, as a friend, kung hindi mo na ako kaibigan, friend pa rin naman gina. Huwag mo na kasing pagpilitan na may kinalaman ito doon sa mga kritisismo mo. Hanggang ngayon naman nagkikriticize ka Hindi ka naman dinimanda ng gobyerno o ni Presidente. Ang nagdemanda sa iyo si King kasi nga inilarawan mo siyang isang mamamatay tao, isang drug lord. Hindi si Presidente ang kalaban mo. Hindi nga rin ang Estado. Kalaban ng Estado in the sense na pag nag-commit ka ng krimen, yung people of the Philippines, yun ang gobyerno. Kasi ang batas ay nilabag mo. Pero sa party nung sinaktan mo, yung defendant, si Mr. King, iyon ang nagdemanda sa iyo. Kaya, binigyan siya ng mga tinatawag na damages sapagkat nasaktan siya. Huwag mong sabihin na, kasi nag-press conference po siya, yun na naman ang linya niya, na ito raw ay 1,000 cuts. Naalala ko tuloy. Si Chris, naalala mo si Ramona Diaz? Mabuti pala, hindi natin pinayagan yun dito. Kung pinayagan natin na, kasi may nakikiusap sa akin niya, kung anong gagawin niya rito, marami rin siyang i-video, whatever. Sabi ko, ano kung i-video mo? Nandiyan naman ka ako sa, sa dyaryo. Yung pala, kaya pala siya gusto pumunta rito. Naku, may binabalak pala siyang documentary. Ayun, nilabas. Hindi ko pa nga ako nakikita yung documentary. Pero binibida niya ron si Maria Ressa. Pinalalabas nila na ito ay talagang resulta ng mga kritisismo ni Maria laban sa gobyerno at kay Presidente Duterte. Maria, wala ang layo. At huwag mong sabihin na bilang Chief Executive Officer ng Rappler, hindi mo alam ang ginagawa ng mga tao mo. Ano ba yun? Sabi nga ng korte, kahit pa hindi mo alam dahil ikaw namamahala dyan, sa ilalim ng batas, kasama ka dyan.
Kaya siguro, ang advice na lang natin kay Maria, gawin nyo na lang yung mga remedyo na naayon sa batas. Malay mo, baka may makinig sa'yo sa taas. Pero sa tingin ko, medyo mabigat talaga ang kaso. Inabot naman po tayo ng oras. Hanggang sa muli nating pagkikita sa Miyerkules. At ang paalala po natin sa inyo, huwag niyong kakalimutan palagi, paalala ni Presidente, wear your face mask. And, mali pa yung pagtanggal. Yung pong face shield. Para sa mata po ito, importante ito. Ha? And, kung meron kayong goggles, di goggles na lang. Saka yung safe distancing. Saka po, napaka-importante, frequent washing of the hands. Ako po ang inyong lingkod, Salvador Panelo, nagbibigay pugay sa inyong lahat.